Alam nyo ba na kapag mali ang pagkain ng itlog paglampas 60, pwede pa itong makasama sa kalusugan? Marami sa atin ang lumaki na iniisip na ang itlog ang isa sa pinaka-healthy na pagkain. Totoo naman, puno ito ng protina, bitamina at minerals na kailangan ng katawan para manatiling malakas. Pero ang hindi alam ng karamihan, kapag maling pagkain ang isinabay mo sa itlog, imbes na nutrisyon ang makuha, pwede pa itong magdulot ng pagkapagod, panghihina at problema sa puso o digestion. Ayon sa bagong pag-aaral, halos 4 sa 10 seniors ang kumakain ng itlog sa paraang hindi angkop sa kanilang edad at kondisyon. Sa madaling salita, akala nila tama ang ginagawa, pero hindi pala nasisipsip ng maayos ng katawan ang sustansya mula sa itlog. Kaya kahit kumakain ka ng masustansya, pakiramdam mo parang kulang pa rin ang sigla mo. Ang itlog ay dapat maging kaagapay sa kalusugan, hindi sa gabal. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang 3 partikular na pagkain na hindi dapat isabay sa itlog, lalo na kung ikaw ay lampas 60. Ipapaliwanag natin kung bakit nagiging problema ang mga kombinasyong ito, ano ang epekto nito sa katawan, at syempre, ano ang mas tamang alternatibo para masulit mo ang nutrisyon mula sa itlog. Kaya kung nakasanayan mong sabayan ng gatas, keso, oatmeal o kape ang itlog tuwing almusal, siguraduhin mong panoorin ito hanggang dulo. Baka ito ang rason kung bakit hindi mo nararamdaman ang buong benepisyo ng itlog. Simulan na natin sa unang maling kombinasyon. Number 1. Itlog plus dairy, gatas, yogurt, keso. Kapag iniisip natin ang almusal, madalas kasama agad sa listahan ang itlog at gatas. Minsan itlog na may keso o kaya itlog na may kasamang yogurt, tunog healthy, di ba? Pero alam mo ba na kapag sinabay ang itlog at mga dairy products tulad ng gatas, keso o yogurt, may nangyayaring tahimik na laban sa loob ng ating katawan? Ganito kasi yan, ang itlog ay napakataas sa iron. Importante ang iron lalo na sa mga seniors dahil ito ang tumutulong maiwasan ang anemia. Kapag kulang tayo sa iron, mabilis tayong mapagod, mahilo at humina ang konsentrasyon. Mas delikado pa dahil pwedeng makaapekto ito sa kalusugan ng puso. Samantala, ang gatas at keso naman ay mataas sa calcium. Maganda rin ito para sa buto, lalo na para sa mga may osteoporosis o madaling mabalian. Ang problema, parehong gumagamit ng iisang daan sa ating bituka ang iron at calcium para maabsorb. Kapag sabay silang pumasok, naglalaban sila para makapasok sa katawan. At sa laban na ito, kadalasan natatalo ang iron. Ang resulta, hanggang 60% ng iron mula sa itlog ang hindi na-absorb ng katawan. Bukod pa doon, may tinatawag na casein na makikita sa gatas at keso. Ang casein na ito ay kumakapit sa iron at bumubuo ng compound na hindi na kayang tunawin o i-absorb ng katawan. Kaya kahit anong gawin mo, hindi na ito magagamit ng dugo o cells mo. Ibig sabihin, imbes na palakasin ka ng itlog, parang wala ka ring nakain. Kaya kung nakasanayan mong kumain ng scrambled eggs na may kasamang baso ng gatas o itlog na may keso sa ibabaw, baka ito ang dahilan kung bakit kahit kumakain ka ng masustansya, mabilis ka pa ring mapagod o parang kulang ang energy mo. Pero huwag kang mag-alala, may madaling solusyon dito. Una, huwag lang silang isabay sa iisang kainan. Magbigay ng 2 oras na pagitan bago uminom ng gatas o kumain ng keso kapag kumain ka na ng itlog. Halimbawa, agahan mo ng itlog na may kamatis o bell pepper, tapos sa merienda na lang ang yogurt o gatas. Sa ganitong paraan, may oras ang katawan mo para maabsorb ang iron mula sa itlog bago dumating ang calcium mula sa dairy. Mas maganda pa nga kung ipares ang itlog sa mga pagkaing mayaman sa vitamin C tulad ng kamatis, bell pepper, strawberries o orange juice. Bakit? Dahil ang vitamin C ay parang katulong ng iron. Pinapadali nito ang pagsipsip ng katawan sa iron at pwedeng mag-boost ng absorption ng hanggang 3 beses. Kaya kung gusto mong masulit ang benepisyo ng itlog, gawin mong simple. Iwasan ang sabay na itlog at dairy at ipares ito sa mga pagkaing mayaman sa vitamin C. Maliit na adjustment lang pero malaking tulong para sa katawan. Number 2, itlog plus sobrang fiber, whole grains, oatmeal, hilaw na gulay. Kapag pinag-usapan ang kalusugan, madalas nating marinig, kumain ng maraming fiber.
At tama naman, ang fiber ay nakakatulong sa digestion, pampababa ng kolesterol, at pampakontrol ng blood sugar. Pero alam mo ba na kapag sobra-sobrang fiber ang isinabay mo sa itlog, pwede nitong hadlangan ang nutrisyon na dapat ay makukuha mo mula sa itlog? Ganito ang paliwanag. Ang itlog ay mayaman sa fat-soluble vitamins gaya ng vitamin A, D at E. Mahalaga ito para sa malakas na immune system, matibay na buto at proteksyon ng cells laban sa pagkasira. Pero ang insoluble fiber na makikita sa whole grain bread, bran, oatmeal at hilaw na gulay ay kumikilos parang sponge sa tiyan. Kumakapit ito sa mga vitamins at minerals mula sa itlog at binabalot ang mga ito. Ang ending, hindi na sila naaabsorb ng katawan at diretso lang lumalabas. Bukod pa dito, pinapabilis din ng insoluble fiber ang transit time ng pagkain. Ibig sabihin, mas mabilis na dumadaan sa tiyan at bituka ang kinain mo. Kaya mas kaunti ang oras para ma-extract ng katawan ang nutrients mula sa itlog. Para sa mga seniors na madalas may mas sensitibo at mabagal na digestion, mas lalo itong nagiging problema. Kahit kumakain ka ng masustansya, parang kulang pa rin ang epekto dahil mabilis lang itong dumadaan. Isipin mo ito. Kung ang agahan mo ay itlog plus oatmeal plus whole grain bread plus hilaw na salad, parang healthy tingnan. Pero sa totoo lang, nutrient overload ito. Sobra ang fiber sa iisang kainan kaya nabablock ang iron, zinc, magnesium, pati fat-soluble vitamins mula sa itlog. Imbes na masustansya, nababawasan ang pakinabang. Ngayon, ano ang solusyon? Hindi ibig sabihin na iwasan na agad ang fiber. Kailangan pa rin ito ng katawan, lalo na para maiwasan ang constipation at para sa kalusugan ng puso. Ang sikreto ay tamang timing at tamang dami. Una, huwag isabay ang napakaraming high-fiber food sa itlog. Halimbawa, kung mag-iitlog ka sa umaga, limitahan sa maliit na portion lang ng gulay at mas maganda kung niluto o sinute. Kapag niluluto ang gulay, lumalambot ang fiber at mas madali itong tunawin, kaya hindi masyadong haharang sa vitamins ng itlog. Ikalawa, ilipat ang ibang high-fiber foods tulad ng oatmeal, whole grain bread o malalaking servings ng salad sa ibang oras ng araw. Pwede itong gawing merienda o tanghalian. Ikatlo, pair eggs with cooked vegetables gaya ng sauteed spinach, roasted bell peppers o lightly steamed broccoli. Bukod sa masarap, mas madaling i-digest at mas nagiging available ang nutrients. Sa madaling salita, hindi masama ang fiber. Pero kapag sobra at sabay sa itlog, pwede nitong pigilan ang nutrisyon na kailangan ng katawan. Kaya't piliin ang tamang kombinasyon at tamang oras. Number 3, itlog plus kape o tea. Halos lahat ng Pinoy, lalo na ang mga seniors, ay hindi kumpleto ang umaga kung walang kape o tsaa. Karaniwan itong partner ng tinapay, pandesal, at syempre itlog. Pero alam mo ba na ang pagsasabay ng itlog at kape o tsaa ay maaaring bawasan ang sustansyang nakukuha ng katawan? Ang dahilan ay dahil sa tannins na matatagpuan sa parehong kape at tsaa. Ang tannins ay natural na compounds na kumakapit sa protina at minerals mula sa itlog, tulad ng iron, zinc, at B vitamins. Kapag nangyari ito, bumubuo sila ng compound na hindi na kayang i-absorb ng katawan. Ang epekto? Kahit kumain ka ng itlog, halos kalahati ng nutrients nito ay nasasayang. Sa katunayan, ipinakita ng ilang pag-aaral na ang pag-inom ng tsaa o kape kasabay ng iron-rich food tulad ng itlog ay pwedeng magbawas ng hanggang 50% ng iron absorption. Bukod pa doon, may isa pang problema, ang caffeine. Ang caffeine sa kape at kahit sa tsaa pero mas kaunti, ay nagpapataas ng acid sa tiyan. Para sa mga seniors na may acid reflux o madalas kabagan, ito ay pwedeng magdulot ng bloating, discomfort o mas mabagal na digestion. Hindi lang iyon, pinapabilis din ng caffeine ang galaw ng pagkain sa tiyan at bituka. Parang pinapaandar nito ng mas mabilis ang digestive clock ng katawan. Ang resulta, mas kaunting oras para maabsorb ang nutrients mula sa itlog. Dagdag pa, ang caffeine ay nakakaapekto rin sa calcium balance ng katawan. Mas napapalabas ito sa ihi na hindi maganda para sa mga seniors, lalo na sa mga babae na mas mataas ang risk sa osteoporosis. Kaya kung nakasanayan mong sabayan ng mainit na kape ang itlog sa almusal, baka ito ang dahilan kung bakit kahit masustansya ang kinakain mo,
pakiramdam mo ay kulang pa rin ang sigla. Ano ngayon ang tamang gawin? Simple lang, huwag silang pagsabayin. Maghintay ng 1 oras matapos kumain ng itlog bago uminom ng kape o tsaa. Kung gusto mo talagang uminom ng mainit na inumin habang kumakain, piliin ang tubig o fruit juice na mayaman sa vitamin C gaya ng orange o calamansi juice. Ito pa nga ay makakatulong sa mas magandang iron absorption. Isa pang alternatibo ay ang herbal teas tulad ng chamomile, peppermint o fennel tea. Dahil wala itong caffeine at tannins, hindi nito hahadlangan ang nutrients mula sa itlog. Maraming seniors na sinubukan ang simpleng pagbabago na ito ang nagulat. Mas magaan ang tiyan, mas energized sila at mas sulit ang nutrisyon ng itlog. Kaya't tandaan, huwag hayaang makuha ng kape o tsaa ang benepisyo ng itlog. Maliliit na adjustment tulad ng tamang timing ay malaking tulong para manatiling malusog at malakas. Number 4, paano lutuin at ipartner ang itlog? Ngayon na alam na natin ang mga maling kombinasyon ng itlog, pag-usapan naman natin kung paano ito lulutuin at ipapartner para masulit ang nutrisyon. Dahil tandaan, hindi lang kung ano ang kinakain, kundi paano mo ito inihahanda at isinasabay. Una, pagdating sa pagluluto, ang itlog ay napaka-versatile. Pero hindi lahat ng paraan ay maganda para sa digestion ng seniors. Halimbawa, ang raw o hilaw na itlog, gaya ng ginagamit sa ilang shakes o sauces, ay may dalang panganib ng bakterya tulad ng salmonella. Delikado ito lalo na sa matatanda na mas mahina na ang immune system. Kaya't iwasan ang hilaw at siguraduhing luto ng maayos ang itlog. Pinakamagandang option para sa seniors ang boiled at poached eggs. Mas magaan ito sa tiyan at mas madali para sa katawan ang absorption ng protina at vitamins. Ang scrambled eggs ay pwede rin basta't low heat at kaunting healthy oil tulad ng olive oil ang gamitin. Kung sobra ang init, masyadong nade-denature ang protina at nagiging mas mahirap tunawin. Ikalawa, isipin kung ano ang ipapartner mo. Kung gusto mong mas lumakas ang epekto ng iron sa itlog, ipares ito sa vitamin C-rich foods. Halimbawa, itlog na may kamatis, bell peppers o orange juice. Ang vitamin C ay parang nutrient booster na nagpapadali ng iron absorption hanggang 3 beses. Maganda ring isama ang mga gulay na mataas sa carotenoids tulad ng spinach, carrots o kalabasa. Ang carotenoids ay mas effective kapag may healthy fats at good news, may natural na fat ang itlog. Kaya kapag pinagsama, mas nagiging available para sa katawan ang mga nutrients. Halimbawa, isang omelette na may spinach at carrots o poached egg na may sauteed bell peppers. Isa pa, pwede mong ipartner ang itlog sa avocado. Bukod sa creamy at masarap, ang healthy fats nito ay tumutulong para mas maabsorb ang vitamins A, D at E mula sa itlog. Dagdag pa, may potassium ito na tumutulong sa blood pressure control, isang malaking tulong para sa mga seniors. Huwag ding kalimutan ang herbs at spices. Ang turmeric halimbawa, ay kilalang anti-inflammatory. Kung ihahalo mo ito sa scrambled eggs o omelette, dagdag protection laban sa inflammation sa katawan. Ang parsley, dill at chives naman ay nagbibigay hindi lang ng flavor, kundi dagdag na vitamins at minerals. Panghuli, isipin din ang oras ng pagkain. Pinakamainam kainin ang itlog sa umaga o tanghali. Dahil mas aktibo pa ang metabolism ng katawan sa mga oras na ito, mas efficient ang nutrient absorption. Bukod dito, pinapahaba ng protina sa itlog ang pakiramdam ng kabusugan, kaya nakakaiwas sa sobrang kain o unnecessary snacking. Sa madaling salita, para masulit ang itlog, piliin ang tamang luto, boiled, poached o low-heat scrambled. Ipares sa vitamin C at gulay. Magdagdag ng healthy fats tulad ng avocado. Gumamit ng herbs at spices para dagdag benepisyo. Kainin sa tamang oras, mas maaga sa araw. Maliit na adjustments, pero malaking tulong para manatiling malakas at malusog kahit lampas 60. Number 5. Gaano kadami ang itlog para sa seniors? Maraming seniors ang nagtatanong. Ilang itlog ba ang ligtas kainin sa edad lampas 60? Magandang tanong yan dahil habang may sustansya ang itlog, kailangan pa rin natin ng tamang dami at balance. Para sa karamihan ng healthy adults na lampas 60, ang isang itlog kada araw ay itinuturing na ligtas at masustansya.
Ang itlog ay nagbibigay ng high-quality protein, lahat ng essential amino acids, at mahahalagang vitamins at minerals na kailangan para manatiling malakas ang katawan. Lalo na sa mga seniors, nakakatulong ito laban sa sarcopenia o yung muscle loss na natural na nangyayari habang tumatanda. Pero tandaan, hindi lahat ay pare-pareho. May ilang seniors na may heart disease, mataas na cholesterol o diabetes. Para sa kanila, mas mabuting magpakonsulta muna sa doktor bago gawing araw-araw ang pagkain ng itlog. Hindi dahil masama agad ang itlog, kundi dahil kailangang i-adjust ayon sa kondisyon ng katawan. Mahalaga ring alamin na ang modern research ay nagpapakita na ang dietary cholesterol mula sa pagkain, ay hindi kasing laki ng epekto sa blood cholesterol gaya ng dati nating akala. Ang katawan mismo ang nagre-regulate ng cholesterol. Kapag mas marami kang kinain, mas kaunti ang ginagawa ng atay. Kaya para sa karamihan, hindi problema ang moderate egg consumption. Sa katunayan, may dalang choline ang itlog, isang nutrient na tumutulong sa brain health at sa tamang cholesterol metabolism. Kung gusto mong masulit ang benepisyo ng itlog, mas maganda ring pumili ng high-quality eggs. Halimbawa, ang free-range o organic eggs ay mas mataas sa omega-3 fatty acids at ilang vitamins kumpara sa ordinaryong itlog. Oo, medyo mas mahal pero mas mataas din ang health value. Siyempre, mahalaga rin ang storage at freshness. Itago ang itlog sa refrigerator, sa gitnang bahagi at hindi sa pinto para mas stable ang temperatura. Siguraduhin ding lutuin at kainin ito bago lumampas sa expiration date. Kung may bitak, kakaibang amoy o kakaibang hitsura, mas mabuti nang itapon kaysa ipilit kainin. Bukod sa dami ng itlog, isipin din kung paano ito nakapaloob sa kabuuang diet mo. Kung marami ka ng kinakaing protina mula sa isda, manok o beans, baka sapat na ang 3 hanggang 4 na itlog lang kada linggo. Pero kung kulang ka sa protina, pwede mong gawing mas regular ang itlog basta't nasa tamang luto at tamang kombinasyon. Sa madaling salita, ang itlog ay isang powerhouse food para sa seniors. Pero tulad ng lahat ng bagay, nasa tamang dami at tamang paraan ng pagkain ang susi. Para sa karamihan, 1 egg per day is safe and healthy. Kung may health issues, kumonsulta muna sa doktor. Piliin ang quality eggs, tamang luto at tamang partner foods. Maliit na itlog lang, pero malaking ambag sa lakas, memorya at kalusugan mo. Ngayong natutunan natin ang mga kombinasyong dapat iwasan, malinaw na ang itlog ay nananatiling isang superfood para sa mga seniors. Pero nasa tamang pagkain at tamang partner foods ang sikreto. Recap tayo. Una, iwasan ang pagsabay ng itlog at dairy, gatas, yogurt, keso, dahil naglalaban ang calcium at iron. Ikalawa, huwag sobra-sobrang fiber kasabay ng itlog, lalo na kung oatmeal, whole grain bread at hilaw na gulay sa iisang kainan. Ikatlo, huwag agad uminom ng kape o tsaa habang kumakain ng itlog dahil nakaka-block ito ng nutrients. Simple lang ang mga adjustment. Bigyan ng oras ang pagitan ng pagkain. Piliin ang mas tamang combination gaya ng itlog na may kamatis o bell pepper. At lutuin ito sa paraang mas madaling i-digest tulad ng boiled o poached. Sa ganitong paraan, mas makukuha ng katawan ang protina, iron, vitamins, at iba pang sustansya na kailangan para manatiling malakas, matibay ang buto, at malinaw ang memorya kahit lampas 60. Tandaan, ang kalusugan ay hindi nakasalalay sa isang malaking pagbabago, kundi sa mga maliliit na hakbang na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw. Kung gagawin mong habit ang tamang pagkain ng itlog, malaki ang epekto nito sa energy, resistensya, at pang-araw-araw na sigla. Kaya ngayon gusto ko sanang itanong sa iyo, ano ang paborito mong egg meal at paano mo ito ihahanda pagkatapos ng mga natutunan mo ngayon? I-share mo sa comments para makatulong din sa iba nating kababayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang tips sa kalusugan at long life wisdom. Hanggang sa muli, alagaan ang katawan, palakasin ang isipan at mag-enjoy sa mas mahaba at mas malusog na buhay.